Nung pong una ay napahanga rin ako ni Ginong Eli Soriano eh. Dahil nga sa wala nga ako sa tunay na iglesia at wala ako sa karapatan, siyempre nanirimlan ako noon. Kaya ganoon. Isa sa mga nakatawag po ng pansin sa akin nung ako'y naanip doon, yung kanilang pasalamatan at dako ng pagsamba sa Panitong Panginoon. Maraming mga tindahan doon at wala po sa kayusa eh. Habang nagtuturo si Ginong Eli Soriano, may mga kumakain, may mga naglalakad, mayroong mga nag-uusap. Ibang-iba ito doon sa kayusan sa pagsamba na nakita ko at naranasan ko sa Iglesia ni Cristo. Sa aking paghambing sa dalawang programa ng Iglesia ni Cristo, yung Tamang Daan, at saka programa noong Iglesyang pinangangasiwa ni Ginong Eli Soriano, yung Dating Daan. So, napansin ko po ang kawalan ng mabuting puso at malinis na buti ang Dating Daan sa pakikipag-sagutan sa Iglesia ni Cristo. Katulad ng kasi nung seminaryo tulad nung seminaryo, napilit pinaangkin sa Iglesia ni Cristo. Samantalang, hindi naman sa Iglesia ni Cristo. Ay na rin po kay Ginong Eli Soriano at nalimit niyang sabihin sa amin na marami siyang pinagkakautangan. Yun ang pinaka-matinding dalahin niya rin sa buhay. Umaabot na po ng daang-daang milyon At may mga pagkakataon nga, maging doon sa aralan namin noon, samahan na yan, sa ating daan, na i-text ko niya na hindi na niya mababayaran yun at aabutin na yan ng araw ng pag-uwi. At may mga pagkakataon nga na kapag Lunes, Martes, Miyerkules, ay nandun ako sa mismo opisina niya at nandun din yung mga nanginigay ng utang. Hinahabol niya na mapunduhan yung mga cheque niya. Madalas ko po siyang nakita nagagalit, nambubulyaw, at hindi niya malaman kung paano tugunan yung pananagutan na dapat niyang bayaran. Kaya nga may mga pagkakataon na ayaw niya na nago kami sa opisina niya sa ganung mga araw sa nakikita namin yung gawin.